Mga kababayan, hanggang kailan natin papayagan itong mga taong walang respeto sa Senado? Si Kiko Pangilinan at si Kiko Pangilinan, ito, yung mga ano natin, no? Aka, mga Erwin Tulfo yan eh, no? Basta sa minority. Akala nyo drama lang ito? Akala nyo pwede nyo basta-bastahin ang rules para sa inyong political show? Pero mga kaibigan hindi nila kinaya ang tigas at legal power ni Senador Rodante Marcoleta at ang disiplina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong moment kung saan sinupalpal sila ng batas. Walang drama-drama, batas lang. Sino ang may katwiran? Sino ang nagmamarunong? Amagan nyo mga kaibigan. Sabi ni Senador Marcoleta, ang Senado ay hindi palaruan. Tama siya. Pero bakit parang may mga senador na gustong gawing circus itong institusyon? Bago ko ipakita sa inyo kung paano pinatahimik ni Senate President Alan Peter Cayetano ang gulo, tanungin natin muna, ano ba talaga ang lantarang paglabag na ginawa ni Nakiko at saka itong mga minority senators na ito na nagpainit sa dugo ng maraming Pilipino. Hindi ito simpleng away mga kaibigan, ito ay tungkol sa respeto ng batas at puro drama para sa kamera. Tignan niyo 'to mga kababayan, Ayon sa Senate Rules of Procedure, may karapatan si Senate President na ipatupad ang decorum at patahimikin ang sinumang sumisira sa order. Yan ang ginawa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi yan censorship, yan ay disiplina. At si Senator Marcoleta, puro substance ang sinasabi. Legal points, facts, batas, walang emotional drama. Pero si Kiko Pangilinan, drama king. Imbes na sagutin ang legal arguments, ang ginawa niya ay magpa-victim at magdrama. Parang walang respeto sa institusyon ng Senado. Parang akala niya personalan ito imbes na tungkol sa bayan. Article 177 ng Revised Penal Code, usurpation of authority. Kung umaarte kang may kapangyarihan pero wala ka namang basehan sa rules, yan ang nangyayari. Kita nyo naman ang reaksyon ni Senador Rodante Marcoleta. Galit na galit siya sa kawalang galang. Tama siya, magalit Dapat lang. Dito sa Senado, patas ang hari, hindi lang ang sikat na pangalan. No? Calling Sharon Coleta. Kiko, kung gusto mo ng drama, mag-artista ka katulad ng iyong asawa, no? Pero Sharon is a great actress, mga kaibigan, no? Huwag mo gamitin ang Senado para sa political chatroom mo, mga kaibigan. O sa lahat ng OFWs natin sa Middle East, Europe at Amerika, alam ko ang ramdam nyo. Ramdam nyo ito mga kaibigan, anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Tama ba na ang drama ang uunahin kaysa batas? Tama ba na bastusin ang Senado para lang sa pansariling interes? Comment down below, team batas o team drama? At i-share nyo ito para magising yung iba. Kailangan ng Pilipinas sa mga leader na may respeto sa institusyon, hindi mga artista. Ito na ang huling hirit mga kaibigan pero i-extend pa rin po natin ito, no mga kaibigan. Okay, hindi lang ito simpleng hearing Ito ay laban para sa integridad ng Senado dahil sa tapang ni Senador Marcoleta at sa firm leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano ng Taguig Pateros, napatunayan na hindi pwedeng basta-bastahin ang batas kahit sino ka pa. Kiko at ang minority, di nyo kinaya ang power ng tunay na disiplina at legal expertise. Grabe. Mga kababayan, ang laban para sa maayos na gobyerno ay hindi pa tapos. Abangan ang susunod na episode dahil tuloy-tuloy ito mga kaibigan. Kung naniniwala kayo sa batas, no? Kaysa drama, i-like, i-share, and subscribe. Break lang po tayo. May extension pa po ito. Okay mga kaibigan ito na ang huling hirit mga kababayan. Ay talagang grabe 'no. So hindi lang ito simpleng hearing, ito ay isang malaking sampal sa mga mukha ng mga taong akala nila pwede nilang gawing personal playground ang Senado. Si Kiko Pangilinan imbes na magdala ng matibay na argumento,
Ang dala-dala niya ay puro emosyon, puro drama, at puro pagpapakita. Walang substance, puro show. Samantala, si Senador Rodante Marcoleta walang takot, diretso sa punto, puno ng batas at facts. At si Senate President Alan Peter Cayetano, firm, disiplinado, at hindi natatakot ipagtanggol ang order ng Senado. Mga kaibigan, sabi nga ni dating Senador Gregorio Honasan at DICT Secretary ay yan ang tunay na liderato. Yan ang klase ng senador na kailangan natin. Hindi yung mga feeling entitled na kala mo sila ang may alam. Kiko, tigasan mo pa ang mukha mo. So, pero sa harap ng batas at disiplina, di mo talaga kinaya. Mga kababayan, panahon na para pumili tayo. Batas o drama. Okay? Disiplina o chaos? Pili po kayo kung ano po do'n, 'no? Okay? Grabe 'no? Kung tayo rin ay pagod sa mga pulitikong puro ingay, pero walang laman, ipakita natin sa kanila na may boses tayo. I-like ang video kung nasa team patas kayo. I-share para maabot ang ibang Pilipino na nangangailangan ng katotohanan at huwag kalimutan mag-subscribe para hindi kayo sa susunod na laban mga kaibigan. Okay mga kaibigan, hindi lang ito ordinaryong hearing sa Senado, ha? Ito ay isang malaking labanan para sa dignidad at integridad ng buong institusyon, ha? Ay yung mga nabanggit nating pangalan, akala mo grabe 'no, grabe rin sila, mga ano kaibigan, eh, 'no. So mga kababayan, ito ang dapat nating maintindihan, ha. Dapat nakikinig si Senador Kiko Pangilinan at mga minority senators sa ating mga kababayan, 'no. Eh, obvious naman na majority ay talagang pinapaboran ang new majority independent, ha. Kapag hinayaan nating maghari ang drama kaysa batas, kapag hinayaan nating bastusin, ang rules ng mga feeling entitled, tayong lahat ang talo. Tayong ordinaryong Pilipino, tayong mga OFWs na naghihirap sa abroad, tayong mga taxpayers na nagbabayad ng buwis, tayo ang nasasaktan sa huli. Kaya't ngayon, panahon na para tayo ang magsalita. Kung pagod na kayo sa mga politikong puro ingay pero walang substance, kung gusto nyo ng tunay na disiplina at respeto sa batas, kung naniniwala kayo na batas ang dapat manalo, hindi drama, ipakita nyo ngayon. I-like ang video na ito, ng todo. I-share ang lahat ng grupo nyo, mga group chats mga kaibigan, sa estudyante, sa mga OFW, sa mga kamag-anak, etc. Mag-subscribe na kayo ngayon din para hindi kayo sa susunod na mga expose at legal analysis natin mga kababayan. Okay, ang laban na ito ay hindi pa tapos. Marami pang susunod na hearing, marami pang issue na kailangang harapin, pero isa lang ang sigurado, habang may mga leader na katulad ni na Marcoleta at Cayetano na handang tumindig para sa tamang proseso, may pag-asa pa sa ating Senado at ang ating bayan. #WalkWithLand. Walang kinikilingan, puro katotohanan at laging para sa bayan. Okay, maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Mag-ready po kayo sa mga susunod nating video. Mabuhay po ang Pilipinas.